Good day mga katikramers. Bago po natin simulan ang ating pag-uusapan regarding po bakla ba talaga si Tatay Tikram and Rolly TV Vlog, punto por punto. Kung may mga idea kayo regarding po doon, kung may mga opinion kayo regarding doon sa issue na yun, please comment section below. Okay? So regarding po tayo kay Tatay Tikram mga kaidol. So ayon kay Brother Jose, wag daw siyang sisihin na kung ano man ang nalabas na issue na about sa issue na nagkaroon ng issue ng bakla si Tikram, dahil hindi daw nagmula sa kanya. Ang sisihin daw ay yung kapatid, yung kapatid na si Poren, dahil unang-una doon niya na i-mention dito sa kanyang live na pinagpipili ni Poren si Tikram kung sino ang pipiliin, yung asawa ba or yung sinasabing Dave. Ang tanong ni Kuya SNB mga kaidol, bakit humantong tayo sa ganung mga katanungan kung wala silang plano sa likod nito, punto por punto. Sabi pa nga niya, bakit daw siya sisihin? Bakit ako ang i-blame nyo? Sabi pa nga niya, na hindi mula sa akin ang issue niyan. Sisihin yung kapatid ni Tikram na si Poren, dahil siya ang nag-open dito sa social media. Pero hindi naman nag-direct si Poren na bakla si Tikram. Pinapili lang ni Poren, yung kapatid ni Tikram, na kung sino pipiliin niya, yung asawa ba or si Dave. So alam naman natin, para sa kay Tikram, sobrang hirap po yun. Kasi unang-una, tinuring ni Tikram si Dave ang tunay niyang anak. Siyempre, nandun yung point na mahal ni Tikram si Dave, lalong-lalong asawa niya. Mahal ni Tikram ang asawa niya. Bakit humantong tayo regarding sa bakla si Tikram? Ang sabi pa nga niya, ang point ko doon, ibang tao naman. So it means mga katikram na may ibig sabihin si Brother Jose doon. Bakit ipiliin ni Tikram si Dave? Ibang tao naman. Ganun po doon. Ibig sabihin mga kaidol, iniisip nila na si Dave ibang tao ni Tikram. Hindi iniisip nila na tunay na pamilya si Dave ni Tikram, punto por punto. Sana maunawaan ng lahat. Ganun lang po doon mga katikramers. Na ang point ni Kuya SB, kasama siya sa likod kung bakit humantong ang issue. Na sobrang struggle na, sobrang gulo na. Okay? Akala ng karamihan kakampi siya. At the end, sa kanyang live kanina, sa kanyang mga sinalaysay na mga pananalita, iba na ang ibig sabihin nun. Alright? Sana maunawaan ng lahat mga kaidol. So sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe sa YouTube channel, sa mga Tikram community, atin to. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Posibilidad si Brother Jose kasama o kasabuat kung anong nangyayari ngayon between Tikram and Dave. Ganun lang po dun. Hindi man lang sinusukat ni Brother Jose na why si Tatay Tikram na nagkaganyan, why si Tatay Tikram pinagpili ng kapatid, dahil nakikita ng kanyang pamilya kung gaano kamahal ni Tatay Tikram si Dave bilang isang tunay na anak. Why kinukumpara si Dave sa kanyang asawa o pinagpipili? Ano bang ibig mong sabihin? May pinaguhugutan ba? Yung pong katanungan ni Kuya S, hindi. Brother Jose, may pinaguhugutan po ba? Bakit nabitiwan mo
ng ganung word about sa nangyari. Okay? Mahirap man tanggapin mga katikramers ang nangyari kay Dave and kay Tatay Tikram sa inyo. Lalong-lalo na napamahal kayo kay Dave through the name of Tikram. Alright? Ganun lang po dun mga kaidol. Sana naman, huwag nyo nang bigyan naman ng masamang kahulugan. Yung sa likod na yun ng pambalahura ng kapatid ni Tikram kay Dave, well, kailangan din ng patunay. Okay? Kasi ang sabi mo pa, Brother Jose, na kung itinuring ni Tikram na anak si Dave, bakit pinapayagan? Sigurado ka ba na pinapayagan okay lang kay Tikram, pinapayagan ni Tikram na balawharain si Dave? Nandun ka ba? Or galing mismo sa bibig ni Dave? Dahil kung paano mo nalaman? Yun lang po. Kailangan lang po dito mga katibayan. Ha? Kasi yung isang bata, what I said, na hindi natin sukat ang kaalaman, ang katalinuhan, ang kapas ng isang tao. Huwag naman natin bigyan ng masamang kahulugan kung ano man ang binibitawan ni Dave para maipasama si Tikram. Ganun lang po dun mga katikrams, yung kay Kuya SMB. Bakit napunta tayo sa punto ng pagkatao ng isang tao na ang content dito is about the issue of Dave and Tikram? Ganun lang po dun. Mga katikramers. Okay, Kuya SMB. Na paano magsalita, paano magbitiw ng salita, paano explain si Brother Jose, parang may tinapatamaan. Tama ba yung Tagalog ko? Sorry po mga katikramers, medyo zigwi-zigwi ang ating Tagalog, so I'm not pure na Tagalog. Ganun lang po doon mga katikramers. Okay. Ay na po tayo doon po kay Tikram. So we go to the Rolly TV vlog. Kasi napanood ko po ito kanina sa kanilang binigay ng time ni Brother Jose si Rolly TV vlog, Parang ginawa niyang reaction ng kanyang kanyang video. Regarding po kasi parang nakapag-video din siya na baka isa ka ring bakla. Why nakakapagsalita ka ng gano'n? Pero hindi yun ang term, pero gano'n din ang punto. Okay. Para po sa akin mga kaidol, kasi nakita kami ng Rolly TV vlog before, sa aking mga sila DPM, nakita kami sa isang lugar. So hindi ko na i-mention dito kung saang lugar yun, okay? Kasi it was done. Tapos na po yun. Nagkaroon din ng tapos na. Okay. Kilala ko po si Rolly TV vlog. May mga anak po yan. Best friend niya ni Noy PHTV. Alam po namin yan. Alam niya ni DPM. Kaya wag kang agad mag-conclude ng tao, Brother Jose, na ganun siya. Tsaka bago tayo magbitiw, bago tayo gumawa ng salita na hindi man lang makapag-feedback ng ibang tao sa iyo, tingin-tingin din sa sarili pag may time. Alright? Ganun lang po dun. Kasi like kong sasabihin sa iyo, yung pagkatao ng tao hindi natin sukat. Mismo ang tao ang nakakaalam ng pagkatao niya, hindi yung ibang tao. Huwag mo paringgan si Rolly about that question. Tanungin mo siya. Siya lang mismo makakasagot niyan. Yes, pwede tayo gumawa ng haka-haka.
Kasi parang napaliwanag din ni Nunoy o ni Rolly regarding po dyan, na parang, what I mean, pinagtatanggol lang niya si Tekram. Na hindi bakla si Tekram. Ganun lang po naman ang kanya. Pero yung sa'yo naman, yung pag-react mo dun sa kanya, iba. May pinaghuhugutan. Parang may, anong Tagalog nun, yung may dinidiinan. Ganun lang po dun, mga kaidol. Kasi, hindi ikaw nagsabi na si Tatay bakla si Tatay Tekram ay bakla. Pero obserbaran mo kung paano ka magsalaysay. Paano ka mag-explain tungkol sa iyong content. Para kang may pinapahiwatig. Ganun lang po dun. Parang mayroon kang pinapahiwatig na mayroon, parang pinapahalata mo sa mga viewers mo, ay bakla si Tatay Tekram, di ba yung ganun? Hindi nga ikaw nagsabi. Pero yung pahiwatig mo, paano ka magsalita, paano ka magbitiw ng salita, nandun yung point. Hindi naman siguro bubo yung mga viewers, ng mga Katekramers na hindi makaunawa kung anong pinagsasabi mo. Nagtanong tuloy sa karamihan, bakit? Yes, nandun yung point na in-interview mo si Dave para mapaliwanagan ang lahat. Walang problema po doon. Sana po naman pinaliwanag mo ng maayos din. Kasi ang nangyayari po dyan, interview ng kasamahan mo dyan, mga kawakwakers, vlogger, nandun yung point. Excuse me. Na tama si Dave. Ang tanong, totoo ba yung mga sinasabi ni Dave? May mga katibayan ba kayo? Yung punong katanungan ni PSNB. May pruweba ba kayo na binalahura, sinaktan, sinampal? Hindi ba pwedeng gumawa lang ng way ang Manalastas family na matuto ang isang bata? Kasi sa panahon ngayon, ka-brother, is kapag matigas ang ulang bata, kailangan talaga maipalo. Okay? May batas ngayon na bawal paluin ang bata, pero paano matututo ang ating sariling anak kung wala tayong penalty na ibibigay sa anak natin? Paano siya matututo? Ganun lang po dun, mga Katekramers, yung kay Kuya SMB, sa aking napapansin dito sa psycho na ito. Kasi lahat ng mga nagawa ni Tatay Tekram, even the brother of Tatay Tekram, masama sa'yo. Mas hindi lang sa'yo, sa inyo dyan. Hindi ko alam kung anong ibig niyong sabihin. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban niyo. Pinagtatanggol niyo yung mali. Alam mo, brother Jose, hindi pwede ang mali maging tama. Alam naman natin itinuring ni Tatay Tekram si Dave as sa sarili niyang panganin anak. Bakit nagawa ng issue sa pagkukumpara between the son and the wife? Kung walang ibig sabihin, kung walang hinuhugutan na issue regarding po doon. Kahit naman po sino brother Jose, yung paano ka kasi napanood ko yung video mo while reaction ka regarding po doon sa video ng mga vloggers ni Tekram. Ganun lang po doon, mga kaidol, yung ibig kong sabihin ni Kuya SMB. Okay? Kailangan busisiin, kilitasin,
ang bawat siglo ng issue. Kung may pruweba, ipakita sa publiko. Hindi yung puro haka-haka lang. Yun lang kay Kuya SMB mga ka-idol. Again, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Atin to. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto, fact na fact, and full na full. God bless.